Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiwala sa mas matatag na bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Malugod na tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. kaninang umaga si Vietnam President and Communist Party Leader To Lam sa Malacanang. Dumating sa Manila noong linggo si President To para sa 2 araw na state visit sa Pilipinas. Sa naganap na bilateral meeting kaninang umaga, optimistic si Pangulong Marcos Jr. na lalo pang titibay ang ugnayan na magbubukas ng mas maraming opportunities sa dalawang bansa. Umaasa rin ang Pangulo na magsisilbing gabay ng Pilipinas at Vietnam ang paggalang sa isa't isa, ang pagsunod sa international law at sa sama-samang pagtugon at pagtaguyod sa ASEAN centrality at magkaparehas na hangarin para sa kapayapaan, katatagan at kaunlaran. Kumpiyansa rin ang Pangulo sa mas matatag na samahan ng dalawang bansa na nag-ugat mula sa 50 years na diplomatic relations. Ang Vietnam ay tumatayong kaisa-isang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia. Kaninang umaga, inangat ng dalawang leader ang samahan ng Pilipinas at Vietnam mula strategic partner patungong enhanced strategic partner. Sa usaping bilateral trade, nananatiling masigla ang ugnayan ng dalawang bansa, lalong-lalo sa usapang pang-agrikultura, regional and multilateral cooperation at defense initiatives. Maliban dito, umaasa rin ang Pangulo na higit panglalakas ang ugnayan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kooperasyon sa turismo at mas masiglang ugnayan sa larangan ng edukasyon at kultura. Sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ikinasa ng Department of Education and Interagency Oplan Balik Eskwela ngayong taon. Ayon sa DepEd, sa pangunguna ni Secretary Sonny Angara, layunin ng Interagency Oplan Balik Eskwela na masigurong ligtas, maayos at handang-handa ang pamahalaan sa pagbubukas ng klase. Magsisimula ang pasukan ngayong June 8. Hindi bababa sa 16 government agencies at mga pangunahing utility partners ang makikipag-ugnayan sa DepEd upang palakasin ang suporta sa logistics at tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng paaralan. Magpapatupad ang DILG, PNP, DOH at MMDA ng mga hakbang para sa seguridad, kalusugan ng komunidad at maayos na pamamahala sa trapiko. Sisiguraduhin naman ng DOE na matatag ang supply ng kuryente upang palakasin ng DTI ang proteksyon ng mga mamimili. Babantayan din ng DOTR ang mga biyahe samantalang paiigtingin ng DICT at NTC ang communication services at connectivity. Ang NDRRMC ay magkakaroon ng 24/7 monitoring upang mabantayan ang mga hindi inaasahang pangyayari at palalawakin naman ng PCO ang information dissemination hinggil sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Sisiguraduhin din ng Meralco at MWSS ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa paaralan, samantalang ang DPWH ay nakatutok sa maintenance sa infrastruktura habang ang DSWD naman ay magbibigay ng karagdagang suporta at proteksyon sa mga mag-aaral na lubos na nangangailangan. Ang mga hakbang na ito ay pagpapakita ng buong pagmamalasakit ng Pangulo sa mga kabataang Pilipino. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
Undersecretary, we understand that the U.S. State Department has already mentioned that President Ferdinand Marcos Jr. and Secretary of State Marco Rubio discussed the South China Sea issue during their phone call earlier. May we know the details? What will the U.S. and the Philippines do about the South China Sea issue? Why did the Secretary of State call now of all times when we have the foreign Secretary of the Philippines in the U.S. right now attending the United Nations Assembly? Ang mga detalye po ay ipapaubaya ko na po sa DFA, pero pasamantala, ito po ang aking masasabi tungkol sa phone call ni Secretary Rubio sa ating Pangulo. Sa naging pag-uusap sa telepono sa pagitan ng U.S. Secretary of State Marco Rubio at ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinalakay ang mahalagang usaping pang-ekonomiya, particular ang Information Technology Business Process Management, usaping enerhiya o oil supply, usaping pang-ekonomiya at pang-seguridad na may kinalaman sa patuloy na ugnayan ng dalawang bansa. Sa kanilang pag-uusap, binigyan diin ang kahalagahan ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon, particular sa West Philippine Sea, kung saan kapwa kinikilala ang pangangailangang itaguyod ang katatagan at maiwasan ang mga tensyon sa rehiyon. Tinalakay rin ng dalawang panig ang mga hakbang upang higit pangpalakasin ang kooperasyon para sa kapayapaan at seguridad sa lugar. Binigyan diin ang lakas ng ugnayang Pilipinas at Estados Unidos na nag-uugat sa 80 years na diplomatic relations at 75 years as allies as of 2026. Ang pahayag na ito ay sumasailalim sa patuloy na pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos at sa magkatuwang na adhikain ng dalawang bansa para sa kapayapaan, kaunlaran at katatagan sa rehiyon. At ang ano pa pang detalye po dito ay ipapaubaya ko po kay Secretary Tess Lazaro. Ma'am, sorry, dun lang sa enerhiya, meron po bang binigay na commitments yung US na let's say magpapadala ng additional supplies or magbibigay let's say ng debt? Kaya ko ang pinakadetalye kay Secretary Tess Lazaro. Sunod na tanong mula kay Carlo Candelaria, PTV. Good afternoon po, Yusek. Habagat is now affecting different parts of the country. Maulan na po. So how prepared yung ating mga flood control systems to prevent yung severe flooding? At ano-ano po yung mga measures na ini-implement natin to mitigate yung impact po nito? Ang pagpasok ng bagyo, ang paglagasa ng tubig ulan, ito ang tinatawag nating force majeure o fortuitous event. Unforeseeable, more na-monitor man, pero hindi kayang makontrol. Pero ito ay paghahandaan. Nakausap po natin mismo si MMDA Chairman Don Artes at ito po ang kanyang sinabi, and I quote, "Tuloy-tuloy ang bayanihan sa estero, kasama dito ang paglinis ng drainage, katulong din ng MMDA ang DepEd para sa brigada eskwela, particularly ang pag-repair ng mga classrooms, pagsasagawa ng anti-dengue misting, pruning ng trees, and cleaning." So, sa lahat ng mga kababayan natin, magtulong-tulong po tayo. Ang paglilinis po ng estero ay hindi lamang po dapat natin ipaubaya sa tao mula sa gobyerno. Tayo pong lahat ay makakatulong para maiwasan din po natin ang pagbaha. Follow-up lang po. On a different note naman, Yusek, maraming Pilipino po yung nag-express ng frustration over the recent developments doon sa ating upper chamber or sa Senate. Sabi pa nga po ng iba parang mala Senate flicks yung nangyayari. So after weeks of tension within the upper chamber, how does Malacanang assess its impact doon po sa priority legislative measures and agenda ng administrasyon? Noon pa po natin sinabi na sa parte po ng ehekutibo, lalong-lalo na sa Pangulo, ay wala po tayo nakikitang anumang magiging problema. Dahil ang Pangulo ay siya po ay makikipag-cooperate sa lahat ng mga liderato. Ang hindi lamang po natin masasabi ay kung ano ang mangyayari sa Senado. Mas maganda pong si Senator Alan Cayetano ang tanongin nyo sa sinasabing gulo sa Senado. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Hi, Yusek. What is the latest on the government's preparation sa inaasahang epekto ng El Nino? Some experts are saying na we may experience a severe or strong El Nino. At ang Department of Agriculture po, nagsabi on the other day na posibleng mabawasan yung produksyon ng bigas ng hanggang 700,000 metric tons dahil po dito sa weather phenomenon. How prepared is the government to respond to the effect of the El Nino sa food security? Nung nakaraang linggo po, bago po pumunta ang Pangulo sa Japan, ay nagkaroon po ng meeting para po dito sa El Nino Action Plan. Ang purpose po nito ay unang-una for water security, food security,
to have energy security, for health protection, and for public safety. So akin pong babanggitin ang ilan sa mga action plan na gagawin po. DA, NFA, PCA, and BFAR. Reactivate the DA National El Nino Team, map drought-prone areas, provide crop measures through PCIC, repair and rehabilitate irrigation and water harvesting system, promote alternate wetting and drying technology. Ilan lamang po to sa mga plano. Para naman sa DNR, MWSS Regional Office, LUWA, NWRB, and NIA. Desilt reservoir and repair facilities, continue water conservation measures, deploy water tanks and treatment units, and prioritize domestic water supply. At para sa DOH, FDA and RHUs, intensify disease surveillance, preposition medical supplies, monitor heat and water-related illnesses like heat stroke, dehydration, waterborne diseases. At para sa DOE, NPC, NGCP, NEA, ensure adequate energy supply and fuel reserves, support transmission project implementation, and ensure backup power for critical infrastructure. So ilan lamang po ito sa mga napag-usapan at marami pa pong mga action plans na ipapatupad po. Dahil inaasahan po na magkakaroon tayo ng El Nino mga bandang July or siguro katapusan ng June or July. One follow-up lang, ma'am. Will the President activate a task force to focus doon sa government response, and magiging madalas din po ba yung meetings nila like the Uplift Committee? Sa ngayon po ay wala nababanggit kung magkaroon ng task force dahil sa pamamagitan po ng pagmi-meeting na ito ay nakita po natin kung paano i-reactivate po ang mga agencies natin para matugunan po ang impact ng El Nino. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bomboradio. Good afternoon, Yusek. Reaction lang po from Malacanang, Yusek, kasi ang Amerika nangako pong magbigay ng Coast Guard vessel sa Pilipinas para sa maritime patrol po. Ano pong reaction? Kasi ang Japan din po ay nangakong magbigay ng 6 na warships sa Pilipinas. Opo, tinawagan po natin mismo ang Philippine Coast Guard at ito po ang kanilang mensahe at aking babasahin po. Ang pagdating ng isang decommissioned na barko ng US na kabilang sa Reliance class ay itinuturing na mahalagang dagdag sa kakayahan ng Philippine Coast Guard na gampanan ang tungkulin nito sa West Philippine Sea. Dahil sa mas malaking sukat at mas mahabang saklaw ng operasyon nito, mas mapapalakas ang pagpapatrolya at pagmamanman sa loob na exclusive economic zone sa bansa. Kabilang ang pagdodokumento ng mga insidente, pagpapahusay ng maritime domain, awareness at pagprotekta sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino alinsunod sa mga kinikilalang karapatan ng Pilipinas sa karagatan. Bukod sa seguridad sa dagat, makakatulong din ang barko sa mga humanitarian aid, ang kakayahan nitong maglayag ng mas matagal at humarap sa mas mahirap na kondisyon ng dagat ay magagamit sa mga operasyon ng search and rescue, medical evacuation at paghahatid ng tulong sa mga komunidad na apektado ng mga bagyo at iba pang kalamidad. Yan po ang mensahe po mismo ng Philippine Coast Guard. Ma'am, hindi naman sinabi kung ilan po yung US Coast Guard, Coast Guard vessel na ibibigay ng Amerika. Hindi naman po sinabi. Hindi pa po tayo nabibigyan ng pinakadetalye patungkol po dyan. Last ng follow-up. Sa pananaw po ng Malacanang, sapat na po ba sa kasalukuyan ang suporta ng mga kaalyadong bansa para pigilan ang mga banta sa region, lalo na po sa may bahagi ng West Philippine Sea? Sa ngayon po ay hindi po ako ang may otoridad na magsalita patungkol po dyan. Mas maganda po na matanong po natin ang Secretary ng National Defense at ang DFA po. Sunod na tanong mula kay JP Soriano, GMA7. Good afternoon, Yusek. Ma'am, when President Marcos said in his interview with Bloomberg that he is worried that his policies may be reversed if Vice President Sara Duterte succeeds him, what specific actions, ma'am, or statements or policy positions of the Vice President is he referring to as the basis for that concern? Sa kanyang panayam ay yan lamang po ang kanyang binanggit. Pero makikita po natin, sa ngayon, it appears nowadays that the President and the Vice President do not share the same views. Unahin po natin, ang Pangulo po ipinaglalaban ng karapatan
ng bawat Pilipino at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nandiyan po ang Pangulo na aksyon, hindi bakasyon. Pangatlo, hindi po siya ang Pangulo o isang liderato na naninira at nagbabanta sa buhay. Pinapahalaga niya po ang buhay ng bawat Pilipino. At wala po siyang kilalang assassin. At hindi rin po niya kinukonsinte ang fake news. So, marami po silang pagkakaiba. At pinapapanagot ang dapat na managot, lalong-lalo na yung patungkol sa ghost projects at sa flood control mess na hindi nangyari noong nakaraang administrasyon. Just a follow-up, yun po ba yung mga specifically na pinangangambahan ng Pangulo na baka maging polisiya kung sakaling siya po ay mag-succeed? Wala siyang particular na sinabi, pero malalaman natin sa kanyang interview na ang gusto niya ang mangyari ay managot ang dapat na managot. If the President believed running with Vice President Sara Duterte was the right decision for the country at that time, what has changed since then, ma'am? And that now that makes him worry since she may, reverse the policies nga po. Sa Pangulo na po mismo ng galing at that time ay maayos. Pero hanggang unti-unti ay naiiba nga ang kanilang mga views at mga polisiya. Thank you. Sunod na tanong mula kay Julie Bay sa 1PH. Yusek, reaction po ni Congressman Pulong doon sa nasabi ng Pangulo na he is worried that Sara Duterte admin would reverse policies. Ang sabi po ni Kong Pulong, without Sara Duterte, you would not have won by the margin that you did. Bakit daw po ngayon parang pinapalabas ng Pangulo na siya lang yung may ambag sa mandato na binibigay ng taong bayan? Yun lang sinabi niya? Yun po yung isa sa sinabi niya. So may susunod ka pang tatanong? Yes. Okay. Unang-una, uniteam sila. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ay dahil lamang kay Pangulo Marcos Jr. o dahil lamang kay Vice Presidente. Unit team. Ibig sabihin, nagkaisa sila. Ngayon, bakit ibinibigay lamang sa Pangulo ang mandato? Pangulo po siya eh. Pangalawa, sino po ba nagtatrabaho? At sino po ba nagbabakasyon? Sino ang tuloy-tuloy na nag-aaruga sa ating mga kababayan? At sino rin ba yung tuloy-tuloy na wala sa bansa? Isa pa po sa sinabi niya, tinatanong po ni Congressman Pulong ang Pangulo, malapit na po yung SONA, baka daw po pwedeng isa-isahin yung mga nagawa niya, naramdam ng Pilipino kasi hindi daw po standing ovation sa batasan yung magde-decide ng tagumpay ng Pangulo, kundi yung mga Pilipino na naghihintay pa rin daw po ng mga pinangako niya. Comment po from Palace. Unang-una, sana tanongin niyo po, kung makakausap niyo si Congressman Pulong Duterte, sana matanong niyo, siya ba ang gumagawa ng kanyang mensahe? Meron siya bang ghostwriter o meron siyang PR man? Kasi kung ito ay isang ghostwriter lamang, gagayahin ko na po ang sinabi ng Pangulo. Mas siguro po, mas magandang sisantihin niya na ang kanyang mga ghostwriters or PR man dahil sa mga naisusulat at ipinapalabas lamang itong si Congressman Pulong ay ill-advised. O kaya sadyang ganito lamang na gumagawa lamang ng intriga. So, bakit kailangan pang hintayin ang SONA? Samantalang, kung manunood lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo. O iisa-isain ko na po, baka po manood po siya ngayon. Una po, pinapapanagot ng Pangulo ang dapat na managot patungkol sa mga katiwalian o korupsyon. Pangalawa, there was already a completion of major phases of National Fiber Backbone Project at na-expand na po ang number of active free Wi-Fi. Nandyan po ang egov.ph, nandyan din po ang massive flagship projects kasama yung Metro Manila Subway. Nandyan din po ang Dalian Train na napaandar, napaayos ng Pangulo na hindi umaandar ng 10 taon. Pinabayaan ito noong nakaraang administrasyon, pero July 16, 2025, napaandar po ito ng Pangulo at ngayon ay pinakikinabangan ng ating mga kababayan. Nandyan din po ang zero balance billing para sa ating mga kababayan
sa basic accommodation sa DOH hospitals at ito ay nais pa pang palawigin sa ibang mga hospital sa LGUs. At mas maganda po sana manood siya ng press briefing, mga news, mainstream, state-owned media. Lumalabas po kasi na hindi siya updated, hindi nagbabasa, hindi nanonood ng news. Nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Services, sinasabi na 3 sa bawat 4 na Pilipino naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sara Duterte yung impeachment court sa Senate. And base na rin ito doon sa survey ng Okta Research. Ano pong reaksyon ng palasyo dito? May survey o walang survey? Ang dapat na managot ay dapat na managot. Kung kinakailangan pakinggan, dapat pakinggan. Pero ano man ang numero sa survey, ang dapat po dito malaman ng taumbayan ang katotohanan. Nabanggit niyo yung salitang makinig. Palagay niyo, pakikinggan ni Vice President yung survey na ito? Siya po tanungin niyo. Hindi ko po siya kinakausap. Or hindi ko siya nakakausap. Total, nababanggit na rin si VP Sara. Nag-birthday siya kahapon na Yusek. May message ba ang palasyo o di kaya kayo kay Vice President? Mula sa PCO po, natatandaan po natin nung nakaraang Pasko ay binanggit niya na hindi niya babatian ang Pangulo sa kanyang ng maligayang Pasko dahil hindi daw niya alam kung magbabago ang attitude kung babatiin niya ng maligayang Pasko. Pero hindi po tayo ganyan at siya po ay ating babatiin at gagayahin ko po ang kanyang pagbati ng maligayang kaarawan. So naghanda po tayo ng isang mensahe para kay VP Sara. Happy birthday, VP Sara. Salamat po, Yusek. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek Claire. Yusek Claire, there are now reports that the Sandigan Bayan has issued an arrest warrant against Senator Jinggoy Estrada over his non-bailable plunder case, although iniintay pa po yung mga document pagdating dito. But some people or even senators are linking ito pong paglabas ng mga kaso na may kagagawan daw po yung administrasyon. Even si Senate President Alan Peter Cayetano also alleged that Malacanang has been threatening senators aligned with the majority bloc. How do you respond po dito? Yun po siguro ang nais niyang iparating at ipapaniwala sa mga kababayan natin. Pero yan po ay walang katotohanan. Hindi naman po ang Pangulong nag-i-issue ng warrant of arrest. Alam naman po niya yan. Abogado naman po siya. At ang lahat ng ito, ang nagsampa po nito ay ang Ombudsman, Office of the Ombudsman, na alam naman nating independent constitutional body. So, ito po ang ipaalam natin kasi nababago na naman ang kwento, mahirap tayo maniwala sa mga fake news. In the same Facebook live video of Senate President Cayetano, he said that in this administration since 2022, it's the first time na magkaroon ng majority at Senate President na walang kamay ang Malacanang sa pagpili ng Senate President at committee. In a separate response, Senator Amy Marcos said they want to render us powerless so that the Senate will become a rubber stamp for their plans. Ano pong reply naman? Sinagot na po yan ng Pangulo sa kapiharaang Friday habang nasa Japan. At ang sabi po niya ay wala pong kamay ang Pangulo sa anumang pagdidesisyon kung sino ang magiging Senate President or kung sino ang magiging leader sa Senado. At sinabi po niya ito'y katawa-tawa. Tawanan lang po natin ang kanilang mga sinasabi. Yusek, nagkaroon po ba ng any meeting or audience si Senator Cayetano kay Pangulong Marcos in the recent days? Hindi ko po ito masasabi categorically na yes or no. On another topic, last na lang po ma'am, on Philippine-US relations, si
U.S. Secretary of War Pete Hegseth said sa Shangri-La Dialogue that allies and partners in the Indo-Pacific, which includes the Philippines, should consider spending 3.5% of GDP on defense. Is the Philippines considering increasing its defense spending toward that level? And may naparating na po ba ang US na mensahe sa Pilipinas pagdating dito? Okay, tinanong po natin mismo si Acting Secretary Kim Robert De Leon ng DBM, pati na po si DepEd Secretary Arsenio Balisacan. Ito po ang sinabi ni Acting Secretary Kim Robert De Leon. 2026 GAA defense budget is 423.7 billion pesos or 1.37% of GDP. For the succeeding years, we will evaluate based on actual need and our emerging fiscal space. End of quote. Ito naman po ang mensahe ni Secretary Arsenio Balisacan. Our defense budget as a proportion of GDP is significantly lower than the 3.5% demanded by the US for its allies. But we are a low-income country that has so many other development needs. We are in a catch-up mode, investing in defense capabilities and modernizing our armed forces. End of quote. Yan lamang po ang kanilang mensahe sa ngayon. Tanong mula kay Chloe Hufad ng Business World. Hi, Yusek. Last week po, President Marcos met with the BSP and econ managers. May we just get updates po? Ano po napag-usapan sa meetings? Okay, dun muna po tayo sa DBCC. Sa BSP po ay ibibigay ko sa inyo maya-maya kapag ka po na ibigay na po sa akin ang mensahe na pwede kong i-share sa media. Okay, from Acting Secretary Kim Robert De Leon, and I quote, the DBCC met to recalibrate assumptions based on latest developments on economic growth, inflation rates, foreign exchange, and oil prices. The committee has agreed to further study the effects of these variables in the country's fiscal position in the short and medium term. Recalibrated figure will be finalized to serve as input for the preparation of the 2027 budget. End of quote. Kung may maibibigay pa pong iba pong detalye, ay isi-share ko po agad sa inyo. Ma'am, dun po sa recalibrated assumptions, may sinabi po bang figures? Wala pa, kasi ipina-finalize pa. Okay, thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Ira Pangniban. This is going to come from left field. This is about the Vietnam president and the leader of Vietnam's meeting concerning security protocols. Nag-usap ba ang presidente at saka yung leader ng Vietnam about security cooperations regarding the issue on Spratlys and our issues with another country? And did we agree, or was there any talks of any possible agreements between the Philippines and Vietnam to create a cooperative position so that hindi tayo masyadong, kasi hindi naman tayo nag-aaway ng Vietnam at saka ng Pilipinas sa Spratlys eh. But Vietnam and China are fighting it out. The Philippines and China are fighting it out. Meron ba tayong posisyon na how do I say this? The enemy of my enemy is my friend. Ito lamang po ang maibibigay ko sa inyo dahil ito rin po ang ibinigay sa atin at babasahin ko po sa inyo. Nagkaroon po ng agreement, Memorandum of Understanding on Defense Cooperation between the Department of National Defense of the Republic of the Philippines and the Ministry of National Defense of the Socialist Republic of Vietnam. Ano po ang nilalaman ng agreement? The MOU strengthens and developed the friendly relations and cooperation between the defense establishments and the militaries of the Philippines and Vietnam by providing a framework for boosting the bilateral cooperation between defense agencies and its respective militaries, and at the same time constitute a foundation to implement concrete fields of cooperation. So, yan lamang po ang aking maibibigay sa inyo. Based on that statement, can we assume na baka magkaroon ng something like a balikatan action between Vietnam and the Philippines regarding that position? Mas maganda po nating maitanong ito sa Secretary of Defense, kay Secretary Gibo Teodoro. Salamat po. Salamat. Sunod na tanong mula kay Tuesday New DZWB. Hi, ma'am. Clarification lang po, ma'am.
Mayroon na po ba kayong mga impormasyon o nakarating na po ba sa palasyo ang any information with regard to the warrant of arrest daw na na-issue na po ng Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada? Sa ngayon, ako po personally ay wala pa po akong natatanggap na anumang update. If ever, ma'am, halimbawa mailabas man, mayroon bang mensahe ang Malacanang para sa senador? Nasa kamay na po ito ng mga law enforcers. Salamat. Huling tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Hi ma'am, kay SP Cayetano lang po. Nabanggit na po, I think last week na hindi natuloy yung dapat na LEDAC meeting dito sa Palace, and binanggit niya na nakikita niya yung sign to unseat him as Senate President. May reaction po kayo doon, ma'am? Ang dami naman po niyang hula. So tanungin niyo naman po kung saan na lang ito nanggagaling. Kasi wala po tayo masasabi patungkol sa kanya mga unverified statement. Walang pinanghuhugutan. So sa kanya niyo na lamang po itanong. Wala po kasi tayong kinalaman dyan. And last na lang, ma'am, how true is yung report na lumabas na nagpunta raw pong Palace si SP Cayetano to discuss and express his willingness na hawakan or ituloy yung impeachment trial for VP Sara? Sinabi niya po ba yun? Allegedly, ma'am, may rumors po. Sige, sa kanya po niyo muna itanong. Dahil wala po ako mabibigay na anumang detalye patungkol dyan. Thank you, ma'am. Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Balik sa Yusek Claire. Salamat po. Libo-libong trabaho, hatid ng mga big-time infrastructure projects sa mga Pilipino. Mahigit 31,000 employment opportunities ang nabuksan para sa mga mahuhusay na skilled laborers dahil sa dalawang major projects ng Department of Transportation. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing mas maraming Pilipino ang makikinabang sa mga local opportunities sa bansa. Ayon sa ulat ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, masugid na hinihikayat ng kagawaran ang mga foreign project contractors ng North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway Project na kumukuha ng mga Pilipinong engineers, architects, at iba pang skilled laborers para sa mga nasabing proyekto. Patunay ito sa kumpiyansa ng pamahalaan, sa husay at dunong ng ating mga kababayang manggagawa. Kayang-kaya ng Pinoy na makipagsabayan sa pagtatayo ng mga malalaking infrastructure projects. Sa tulong ng DOTR Foreign Project Contractor Partnerships, nasa mahigit 10,000 Filipino workers ang kaakibat sa konstruksyon ng subway project habang nasa 21,000 workers naman sa commuter railway. Sa oras na matapos ang lahat ng 35 stations ng North-South Commuter Railway, inaasahang mapapaiksi nito ang biyahe mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna ng 2 oras. Tinataya namang aabot sa 800,000 passengers ang makikinabang dito araw-araw. Sa oras naman na maging operational, ang Metro Manila Subway Project sa taong 2032 ay inaasahang magiging 45 minutes na lang ang biyahe ng mga motorista mula Valenzuela City hanggang Parañaque at mapapabilis ang biyahe ng mga pasaherong patungo sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Talaga namang hindi matatawaran ang galing ng mga manggagawang Pilipino pagdating sa trabaho. Maraming salamat po sa inyong inaalay na husay at sipag para sa bayan. Bureau of Customs, palalakasin pa ang koordinasyon sa DOJ at NBI upang mapanagot ang mga big-time smugglers. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang anti-smuggling campaign sa bansa,
Determinado ang BOC sa pangunguna ni Commissioner Ariel Nepomuceno na panagutin ang mga personalidad sa likod ng mga big-time smuggling operations sa buong bansa. Ang mas pinaigting na pagkikipagtulungan ng ahensya sa Department of Justice at National Bureau of Investigation ay isang malaking hakbang upang palakasin pa ang investigasyon at pagsasampa ng mga kaukulang kaso sa mga high-ranking offenders. Inaasahang makakatulong ang pinatinding koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya upang masawata ang masamang epekto ng smuggling sa ating mga industriya at mamamayan. Sa magkahiwalay na operasyon noong Enero at Abril, ay naharang ng BOC ang pagpasok ng mga iligal na sigarilyo sa Port of Davao sa Davao City na may kabuang halaga na mahigit 156 million pesos. Noong Abril din ay inaresto ng mga tauhan ng PNP ang isang lalaki sa Barangay Maa, Davao City matapos tangkaing magpuslit ng 50 boxes ng hinihinalang smuggled cigarettes na may halagang 2.5 million pesos. Lahat ng may sala ay papanagutin sa batas mula small-time offenders hanggang sa mga big boss ng mga smuggling operations. At bago tayo magtapos, mamayang hapon nakatakdang dumalo si Pangulong Marcos Jr. sa Vietnam-Philippine Business Forum kung saan inaasahang dadalo rin si President To Lam upang pag-usapan ng ilang business opportunities sa Pilipinas. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi mapagsamantala sa kapwa. Ang bagong Pilipino ay dapat na manatiling updated para hindi bulag sa katotohanan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.